Hi guys! Okay, dumating na ang ating pinakaihintay na unboxing. Isang original na Takara Tomy Beyblade. For the first time, magkakaroon na ako ng original na Beyblade! Yay! Nice, nice, nice. So, ito ay isang Granzer F. Tsaka yung pinaka-cheap. So, siya muna yung binili ko. Beyblade X Granzer F ba? Check na natin. Let's go. Excited na ako. So, kasi sawan-sawa na ako mag-deal sa mga LED toxic na Beyblade. Kasi ito, makaka-experience tayo ng legit na Beyblade na walang pag-aalangan. Okay, natin secure sa kanyang package. Nice. Okay mo yung package niya. Na kung ano, kaya mahal na lang. Ito na nga, guys. Guys, legit nga. Wow. Look at that. Takara Tomy Beyblade X. Granzer S pala. Granzer F. My golly, wow. I'm so happy. Karoon din ako ng legit. Iba dumarating yung galing sa Shopee, mga nakasupot lang yun kasi mga made in China yun. This is made in Japan. Original. Granzer S remake. Takara Tomy Beyblade X. Okay, let's check what's inside. Okay. Super excited. Paano ba i-touch? Hindi ko sirain yung karton. First original Beyblade natin. So, natin sirain yung karton. It is. Wow! Look at that. Ako ang karton niya, tapos ang litlate ang laman, no? I got this for about 600 pesos plus. Kalimutan ko yung kaning butay. We got a stickers. And the manual. And the Beyblade itself. Wow. I already got the China version of this one. So I'm not that. Hindi na ako masyadong medyo familiar na ako sa itsura niya. Pero my God, wow. Masarap ko na. Look at that. Ay, balak lang gunting eh. Look at that. Namano talaga. Sa pagkakala ko, itong pinakamagaan na Beyblade X. Okay, wasakin natin. Wala akong gunting. There you go. Okay. Maganda ng ganito. Okay ba nito sa mga China? Ito, pwede mo talaga isali sa tournament. Yung mga ganito. Okay. Yung first, original bit. Hindi mo siya masabi kung anong pinagkayap niya sa ano, di ba?
May check natin yung performance. And just look at that. Hindi siya plastic, guys. This is all metal. Bali, meron lang siyang coating around here na blue. Pero lahat to is metal, I think. Yan, pinagkaiba niya sa local and original. Ito, ganyan yung kanyang screw. Which is expensive yan, guys. So, kaya dun sa local, hindi yan nagagamit nila kasi mas expensive yung manufacture yan. Ginagamit lang nila screw. And you can see here sa ilalim, Takara Tomy. Nakalagay yan. Made in Vietnam. So, doon mo masasabi kung original siya o hindi. Kukunin ko yung local version. I mean, fake version. Which is this one. Pumasa naman siya sa LED kasi wala siyang LED. So, okay naman siya. Pero makikita nyo kagad yung difference. Halos kuwang-kuha rin. Wala siyang tatak sa ilalim. And as you can see, screw ang kanyang screw. Doon ang pinaka sign niya na siya ay fake. Hindi ko alam na i-test ko rito pag medyo na scrap na yung pintura niya. I-test ko rito para malaman ko kung may LED siya sa ilalim niya. Pero I'm sure naman dito sa may Takara Tomy version, walang ka-LED to. See? Side by side. Side by side comparison ng dalawa. So, original, Takara Tomy, and the fake. Medyo gamit na to eh. Medyo may barag-barag na. Okay, try natin kung anong difference nila sa weight. Let's try it. Sinayin na natin yung fake. Okay. Sabit. Halos same lang ano. Medyo parang mas makapal lang dito ng konti. Saka mas mataas to. Ito mas maliit. 1.7. So, original. Oh, ito mo kagad ang difference sa bigat. Mas mabigat ang original. So, ratchet. 6.6. Tayo naman sa original Takara Tomy. 6.9. So, may difference ulit sa bigat. Dito magkakaalaman. Kadalasan, kaya may LED ang mga toys galing China is para bumigat sila. So, para mas competitive siguro. Kaya, ewan ko lang, hindi ko alam kung parang ganun ata ang reason. Yung toxic talaga siya, guys. Kaya, minabuti ko talaga na bumili ng pang-test. Para lang makasure na hindi na ito call that dali yung kalusugan natin. Pero dito pumasa naman siya. 28. Sa Takara Tomy. Surprisingly, mas mabigat ang fake brand kaysa sa Takara Tomy brand. Kasi nga, ito nga is my LED. Kaya mabigat siya. Pero stainless steel ang ginamit na bakal dyan. Ito hindi siya stainless steel. Ko alam kung anong klaseng bakal ang ginamit dito. Okay, so pagsama-samayan natin, tingnan natin kung sino mas mabigat. So, fake one.
36. So talaga ang pinakamag-ang na Beyblade X. Yung mga Grand Sword, around 42. Oops. Okay. First time ko mag-assemble ng yo. Yun palang feeling. Alright. Nice. Hindi siya umikot siya sa gitna. Hindi ko tulad ng ibang Beyblade X. Oh! Okay. Once more nga. Ito napansin. Oh! Kasing bigat sila halos. Sabi sa bigat lang konti yung sa Takara-tone. Nice. Alright. Lagyan natin ng stickers para ma-differentiate natin sila. So ito lang. Dala akong gunting. O espada or balisong. Ito yung manual. Ayan. Okay. Ching ching chong ching ching. Mga bits. Ang mabasa. Lahat stickers! Nawala ang China version. Bigyan meron. May stickers. Perfect symmetry ang pagkakalagay natin dito mga pre. Dali mo. Dali ba? Bali sa first gen to, diba? Okay, sa first gen. Yung Beyblade ito. Danger. Ito yung kalaban ni Takao. Ikakampi pala pero sa una kalaban nila. Hindi ako sure bakit ito yung unang na remake kaysa yung Dragoon. Parang mas appropriate na yun ng remake kasi yun yung sa bida eh. I don't know. Alam ko meron sila tinatawag na voting system pagdating sa mga remake. Alam ko yung Driger, naka-line up na siya para ma-remake. Alright. Napalig ako pas-kupas. Bulagay ng stickers. Pwede na yun. Hindi na masyado sablay. Medyo lang. Alright. Wait, last one. After nito is test natin. Test battle natin. Whoop. Ito pinakamahirap.
Dali. One sticker left. Alright. Transfer S. Original Takartomi. Yun. Original. Ito pala yun. So, let's test run it. Labanan natin yung dalawa kung sinong mas malapit. Okay, guys. Next video, i-gigera natin to. Laban natin to sa mga fake Beyblade. Tignan natin kung gano'n siya katindi. Okay guys, thank you for watching. See you again next round.